Ma, nakita ko na yung lalaking para sa akin. Turan ko kay mama na makauwi ako galing sa school. Anak, mag-aral ka munang mabuti para naman matulungan mo ako dito. Saad sa akin ni mama. Opo ma, nagbibiro lang naman po ako. Tsaka crush ko lang naman po yun. Hanggang doon na lang yun. Isa pa, mayaman siya, kaya hindi ako bagay doon. Eh ano naman kung mayaman anak? Maganda at matalino ka namang bata. Kaya mas angat ka. Kumindat pa si mama sa akin. Kami na lang ang magkasama sa buhay. 15 anyos ako noong namatay ang papa ko sa sakit. Hindi naman kami mahirap. Hindi rin mayaman. Masasabi ko na sakto lang ang buhay namin ni mama. Hindi din ako nalalayo sa mga kaklase ko dahil sa itsura ko. Hanggang sa nakilala ko si Jonas. Suplado siya kasi may girlfriend na pala. Graduating na kami kaya mas gusto ko na mapansin niya. May prom noong gabing yon at doon ko rin nalaman na mangingibang bansa na pala ito kasama ng girlfriend niya. Nainggit ako kasi ang ganda ni Erica. Yun ang name ng babae. Uy, Sandra, tara! Sayo tayo, ang daming boys doon. Saad sa akin ni Daisy, classmate ko rin. Hindi na. Gusto ko si Jonas. Ang kaso kasama niya yung girlfriend niya. Turan ko kay Daisy. Ouch! Gusto mo lapitan ko? Para isayo ka? Total, last na natin ngayon. Sa susunod, marcha na. Really? Gusto ko yan, na-excite tuloy ako. Ganito na lang, bigyan mo ko ng inumin, pati yung Erica. Suggestion ko dito. Oh, tapos nun? Anong gagawin mo? Takang tanong ni Daisy sa akin. Ako nang bahala, just watch me. Saad ko kay Daisy. Natawa pa siya dahil doon, kaya tumango ako sa kanya. Iniwan ako ni Daisy tsaka kumuha ng alak sa counter. Hindi ko alam kung anong inilagay niya, pero alam ko nagagana ang plano. Ayokong umalis si Jonas. Matagal ko na din siyang gusto. Hindi ko alam, pero gusto ko sa akin lang siya. Nakita ko na nilapitan niya yung dalawa at tinabutan ng tigi-isang baso na may laman na alak. Ayaw pang ang kunin ni Erica, kaya napairap pa ako sa hangin. Pero sa huli ay kinuha rin nito at inubos ang laman. Sandy, right? Pwede ba kitang isayaw tonight? Yaya sa akin ng lalaking pamilyar ang muka. Sorry, pero hindi ako nagsasayaw. Sa iba na lang. Tugon ko rito. Ouch, para ako nabasted dun ah. Pabirunturan nito. Sorry talaga. Ano nga palang pangalan mo? Para kasi nakita na kita. I'm Sandro, kaibigan ako ni Jonas. Pakilala nito. Ah, oo nga pala. Kaya pala familiar ka. Tuwang saad ko dito. Nakita ko na ininom ni Jonas ang alak na binigay ni Daisy sa kanya. Ganon din si Erica, kaya matagal ko silang tinignan. Hindi ko na nga napansin si Sandro na nagsasalita sa tabi ko. Maya-maya lang ay lumapit si Daisy sa amin at kumindat pa sa akin. Bumulong ako kay Daisy kung anong nilagay niya, ang sabi nito secret daw. Tumagal pa kami ng ilang oras doon at dahil nagpaalam naman ako kay mama ay hindi natatawag yon. Medyo napaparami na rin kasi yung inom ko kaya nahihilo na ako kada gagalaw. Ang sabi ko kay Daisy ay dito na lang ako kaya tumango siya. Hanggang sa nawalan na rin ako ng malay at nagising na lang ako na nasa isang malamig na kwarto na kami. Isang malakas na sigaw ang nagpagising sa akin. Nalabo pa ang mga mata ko dahil sa biglaang kong pagmulat. Pagtingin ko sa tabi ko ay naroon si Jonas. Hubad at hindi makapaniwala. Ganon din ako kaya napatakip ako sa noo. Naalala ko na, nakatulog ako at sunod nun ay wala na akong maalala. Isang malakas na kalabog ang narinig ko at biglang bumukas ang pinto. Inuluwa noon ang isang lalaking kahawig ni Jonas. Palagay ko ay ito ang daddy niya. Ano to, Jonas? Bungod agad nito, kaya hindi rin namin alam ni Jonas ang gagawin. Hindi ko alam, Dad. Hindi ko nga kilala tong babae na to. Sagot niya sa tamang hinala ko na tatay niya ito. Hindi mo kilala? Ano to? Paano mo ipapaliwanag to, Jonas? Galit nitong tanong kay Jonas. Hindi ko alam, Dad. Ikaw, anong ginawa mo, ha? Bakit tayo nandito? Tanong niya sa akin kaya nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko din alam ang isasagot pero sumagi sa isipan ko na ito na ang pagkakataon ko kaya hindi ko na naisip ang mga nasabi ko. Hindi ko rin alam pero ang natatandaan ko lang, pilit mo akong dinala dito. Hilong-hilo na kasi ako noon kaya wala na akong nagawa. Ano? Baliw ka ba? May girlfriend ako at hindi ko magagawa yon. Dad, hindi po totoo yon. Turan nito sa akin na masama ang tingin. Ano tong ipinasok mo, Jonas?
Iha, nasa namang magulang mo? Tanong nito sa malumanay na tono. Mama ko na lang po ang kasama ko, sir. Magagalit po ang mama ko kapag nalaman niyang pinagsamantalahan ako ng anak niyo. Dagdag ko pa dito. Hindi kita pinagsamantalahan. Dad, please, hindi totoo yun. Giit nito sa kanyang ama. Anong gagawin mo ngayon, Jonas? Iha, magbihis ka na. Utos ng daddy niya sa akin. Tumayo ako at nagtungo sa banyo. Pagpasok ko, doon ay napangiti pa ako habang dala ang mga damit. May ingay pa ako narinig mula sa labas kaya nagbihis muna ako. Nang matapos ako ay tumingin pa ako sa salamin para tignan kung maayos pa ba ang mukha ko. Paglabas ko ay para ako napako dahil nandoon si mama kasama si Daisy. Doon ako nakaramdam ng takot. Ilang sandali pa ay si Erica naman ang dumating. Nakabihis na rin si Jonas pero nakaupo pa rin siya sa kama. Sandy, anong ginawa mo, anak? Gagraduate ka pa lang, hindi ba? Tura ni mama na umiiyak. Ma, hindi po yun ganon. Hindi ko naman po kilala lalaking to. Bigla na lang po ako nagising kasama siya, ma. Sagot ko naman. Anong ibig mo sabihin? Pinilit ka ba ng lalaking to, ha? Mataas na boses ni mama. Ma'am, kaya nga ako nandito. Don't worry, hindi naman ako papayag na hindi pa nagutan ng anak ko ang anak nyo. Tura ng ama ni Jonas sa mama ko. Napatingin si Jonas sa daddy niya, ganun din si Erica. Tumayo siya habang nakatingin sa daddy nito. At ang sumunod na sinabi nito ay lalong nagpalakas ng kabog ng dibdib ko. Anong sinasabi mo, Dad? Wala kong alam na may nangyari sa amin. At isa pa, may girlfriend ako. Dad, alam niyo yan. Giit ni Jonas. Alam ko. Sana naisip mo yan bago ka gumawa ng kalokohan. Break up with her and marry that girl. Turan sa akin ng ama ni Jonas. Napatulala ako, ganun kadali para dito na magdesisyon gayong pwede naman pag-usapan. Maging si mama ay nagulat sa desisyon nito. Pero mister, ano nga ho bang pangalan nyo? Gagraduate pa lang sila. Hindi ba parang ang babata pa para sa kasal? Saad ni mama. Mariano Fuentes, ma'am. Hindi issue yan. After ng graduation, ikakasal sila. And that is final, Jonas. Turan nito na tila makapangyarihan. No, ayoko, Dad. Hindi ko kilala yung oportunista na yan at hindi ko siya mahal. Sumbat nito. Hindi din naman kita kilala, di ba? Pero pinagsamantalahan mo ako. Hindi kita pinagsamantalahan. Baliw ka. No, Dad. Hindi ko siya pakakasalan. Fine. Aalisan kita ng mana. At kahit 5 ay wala ka makukuha. Take it or leave it. Sambit nito kay Jonas. Lumabas pa rin na magkahawak ng kamay sina Jonas at Erica. Naiiwan kami nila mama sa loob. Kaya nagkunwari pa akong umiiyak habang niyakap ko pa ang aking sarili. Mukhang iba ang ugali ng daddy ni Jonas at tila ang salita nito ang batas. Kaya naman naramdaman ko na lang ang paghagod ni mama sa likod ko. Isinandal ko pa ang ulo ko sa balikat niya. Nakatingin naman sa amin si Ginoong Fuentes at napapailing pa. Nakauwi na kami ni mama sa bahay. Wala siyang imig. Kaya alam ko na masama ang loob nito sa akin. Nasa loob na kami ng bahay kaya hindi ko na natiis ang pagsasawalang kibo nito. Ma, galit po ba kayo sa akin? Kanina pa po kayo ganyan, walang kibo, mula na nakauwi tayo dito. Tanong ko kay mama na mga oras na yon. Dapat ba akong matuwa sa nangyari sa'yo, Sandy? Sabihin mo nga sa akin kung totoo yung mga sinasabi mo kanina sa harapan ng mag-ama. Tanong sa akin ni mama. Bakit po, ma? Totoo po yun, hindi po ako nagsisinungaling. Bakit niyo naman po yun natanong? Siguraduhin mo lang, Sandy. Dahil hindi ko gusto kung gawa-gawa mo lang ang mga yan, ha? Tura ni mama. Natahimik ako ng mga sandaling yon. Alam ko naman sa una pa lang ay mali na yon. Pero gusto ko talaga si Jonas. At ayoko na umalis siya ng bansa. Kaya bahala na kung ano ang susunod na mangyayari. Handa ako at tatanggapin ko yon. Huwag lang siya makawala pa. Mula na mangyari yon ay parati ko na nakikita nagtatalo sina Erica at Jonas. Hanggang sa sumapit ang araw ng aming pagtatapos ay hindi ko na rin nakita pa ang nobya niya. Malamang ay tuluyan na sila naghiwalay. Biglang bumaling ang mga mata ni Jonas sa akin. Kaya bigla ako nakaramdam ng hiya dahil sa klase ng tingin na ipinupukol nito. Natapos ang seremonya ng aming pagtatapos. Kinausap ako ng daddy niya para sa isang kasal. Kaya hindi ko inasahan na ganun kadali na mangyayari ang gusto ko. Maging si mama ay nagulat pero hindi na rin tumutol pa. 1 linggo ang lumipas nang may kasal kami ni Jonas. Puro kilala lang ng daddy niya ang naroon at maging ilang kamag-anak namin. Masaya naman si mama at kita ko yon sa mga mata niya.
Nang matapos ang seremonya ng kasal, ay pasimple akong hinila ni Jonas sa isang gilid, hawak ang isang braso ko. Masakit dahil alam kong galit siya. Ngunit kada may dadaan na isang bisita, ay peke siyang ngumingiti sa mga ito. Aray, ano ba Jonas? Nasasaktan ako! Saad ko dito. Akala mo magiging masaya ka? Pwes nagkakamali ka, Sandy. Hindi kita mahal, tandaan mo yan. Giit niya sa akin habang peke nakangiti sa iba. Wala ka na magagawa pa, kasal na tayo. Kaya tanggapin mo na. Wika ko pa dito. Pagsisisihan mo to. Gagawin kong impyerno ang buhay mo dahil dito sa kasalungulingan mo. Giit niya at pinitawan ng braso ko, tsaka ako iniwan na tulala. Napaisip tuloy ako kung tama nga ba ang naging desisyon ko. Pero gagawin ko ang lahat para pagsilbihan ko siya at matanggap niya rin ako sa huli. Dahil alam ko na mamahalin din ako ni Jonas. Tumagal pa ng ilang oras ang kasiyahan pero hindi ko nakita si Jonas. Hinahanap din ito ni Daddy, ang ama ni Jonas. Yun kasi ang hiling niya ang tawagin ko siya ng ganon. Kaya naman natuwa ako dahil mabait siya sa akin. Nagdahilan lang ako na nagpunta lang ito sa CR saglit, kaya ngumiti ito sa akin. Lumapit naman si Mama para yakapin ako, kaya saglit ako nakaramdam ng ginhawa dahil hindi na siya galit sa akin. Bago natapos ang lahat ay wala pa rin si Jonas, kaya nagpa siya kung hanapin na siya. Lumabas ako sa likod kung saan may fountain at doon ko nakita si Jonas. Balak ko sana siya lapitan at kausapin pero nabitin sa ere ang aking paghakbang nang makita ko kung sino ang kausap at kasama niya. Walang iba kung hindi si Erica, ang babaeng mahal niya. Parang sinasaksak ako ng libu-libong karayom nang makita kung paano pawiin ni Jonas ang mga luha sa mga mata nito. Kaya ang ginawa ko ay pumasok muli sa loob pero nakasalubong ko ang Daddy at sakto na hinahanap din siya nito. Kaya napilitan akong ituro sila. Sumunod ako kay Daddy at nang maabutan namin ang mga ito ay magkayakap na. What's happening here, son? Hindi ba't may asawa ka na? Ikaw babae, ano pang ginagawa mo dito, ha? Hindi ba alam na may asawa ng anak ko? Mautiridad na tanong ng Daddy. Dad, huwag ka naman rude kay Erica. Isa pa, siya ang mahal ko at hindi ang babae na yan. Ano, nagsumbong ka, di ba? Giit ni Jonas sa akin. Tama lang ang ginawa ng asawa mo, Jonas. Ikaw, aalis ka dito? O ipapakulong kita? Turan pa ni Daddy kay Erica. Dad, ano ba? Siya ang mahal ko, kaya huwag niyo naman ganyanin yung tao. Sagot ni Jonas. Naririnig mo ba ang sarili mo, Jonas? Narito ang asawa mo, pero ganyan ka magsalita. Mamili ka. Paalisin mo yung babae mo o ipapakulong ko siya? Sambit ng Daddy. Nanlaki ang mga mata ni Erica tsaka hinawakan si Jonas sa braso. Kaya nabaling ang paningin nito sa babae. Nakita ko ang pagsuyo sa mga mata ni Jonas kung paano niya ito tignan ng may pagmamahal. Nainggit ako dahil sana ay para sa akin na lang ang mga matang yon. Ang mga sulyap na mukhang nagpapatunay na mahal niya talaga si Erica. Umalis ito habang naiwan na nakatingin si Jonas sa papalayong bulto ng babae. Niyaya na ako ng Daddy pero isang masamang tingin ang ipinukol sa akin ni Jonas. Kaya mas lalo lang ako nasaktan. Ang sabi pa ni Daddy nang sabay-sabay na kaming pumasok sa loob ay pinakuha na raw niya ang mga gamit ko at doon na rin daw ako uuwi sa mansyon nila. Nagpaalam na ako kay Mama kaya niyakap ko ito ng mahigpit. Walang kibo si Jonas at tumango kay Mama bago kami sumakay sa nakahiwalay na sasakyan. Sa ibang sasakyan kasi sumakay si Daddy kaya nakasolo kami ni Jonas. Habang nasa sasakyan na kami ay tahimik lang si Jonas at nakapikit. Ako naman ay nasa labas ng bintana na nakatingin. At nang pumasok kami sa isang malaking bahay ay napahanga ako sa gara nito at sa laki. Lumabas si Jonas at hindi man lang ako pinagbuksan ng pinto. Nakataas ang suot kong simpleng gown dahil sumasaya dito sa lupa. Hawak ko ito sa magkabilang gilid. Pagpasok ko ay mas lalo ako namangha. Pero napansin ko na wala dito ang Daddy kaya nagulat pa ako na magsalita si Jonas. Hindi dito ang bahay ni Dad, kaya hindi ko kailangan na pakitaan kita ng maayos. Huwag mong isipin na ituturing kitang asawa dahil hindi kita mahal. Giit niya sa akin. Huwag ka magsalita ng tapos. Tugon ko naman sa kanya. Asawa lang kita sa papel, kaya huwag ka mayabang. Gagawin ko lahat para ikaw na rin mismo ang kusang umalis dito. Sigaw ni Jonas. Iniwan ako nito kaya lumapit ang bagong dating na kasambahay at tinulungan ako nito na magdala ng aking mga gamit sa kabilang kwarto. Pagpasok ko ay namangha din ako sa itsura. Mas doble ang laki nito kesa sa kwarto ko. Hindi naman kami mahirap. Pero ang yaman talaga ni Jonas kaya siguro hindi na ito pinakawalan pa ni Erica. Pero malas niya dahil ako na ang asawa nito.
Nagtuloy muna ako sa banyo para maligo dahil mainit ang suot kong gown. Pagtapos ko ay inilipat ko lahat ang mga damit ko sa isang closet na halos mas malaki pa sa kwarto ko sa bahay namin. Halos malalim na rin ang gabi. Binigyan kami ni Daddy ng isang vacation trip para daw sa honeymoon. Pero mukhang walang balak si Jonas na yayain ako. Mula dito sa kwarto ko ay nakarinig ako ng isang busina. Pagsilip ko sa bintana ay lumabas ang isang sasakyan, kaya naman nagbihis agad ako. Nilakad ko ang mahabang hallway nito at nang makarating ako sa hagdanan ay nasalubong ko pa ang isang kasambahay na may edad na. Yumuko ito sa akin at huminto pa. Manang, may dumating po ba? At sino po yung umalis na sasakyan? Tanong ko dito. Ma'am, si Sir Jonas po yon. Umalis po, nagmamadali pa nga. Sagot sa akin ni Manang. Gabi na po, bakit daw po siya umalis? Dagdag ko pa. Hindi ko po alam ma'am. Pero nabanggit po kanina ni Sir na Erica daw po. Tugon nito. Salamat po Manang. Turan ko dito at nagtuloy ako sa baba. Nakaramdam ako ng pagkauhaw dahil sa sinabi ng kasambahay. Talagang mahal niya si Erica, pero hindi ako papayag. Tinawagan ko si Daddy. Kahit na gabi na, ay pinaalam ko pa rin dito ang ginawa ni Jonas. Nagalit ito, kaya naman parang pinagsisihan ko pa yung ginawa kong pagsusumbong. Matagal ako nanatili sa sala habang hawak ko ang isang baso ng tubig. Pero nang mainip ako ay nagdesisyon na rin akong umakyat. Akala ko ay magiging masaya na ako dahil napangasawa ko na ang lalaking pangarap ko. Mali pala. Hindi ako makatulog ng mga oras na yon. 2 oras ang lumipas bago ako makarinig ng isang busina. Bumangon ako at sumilip sa bintana at nakaramdam ako ng tuwa dahil si Jonas na yon. Naroon lang ako sa kwarto ko kaya napapitlag pa ako ng isang malakas na katok ang marinig ko sa pinto. Boses din ni Jonas yon kaya naman naglakad ako para pagbuksan siya ng pinto. Napaatras ako ng isang sugat sa ibabang labi niya ang agad na bumungad sa akin. Pumasok ito agad at hinila ako patungo sa kama. Aray, Jonas, ano ba? Nasasaktan ako. Bakit may sugat ka, ha? Tanong ko dito. Nagtatanong ka pa talaga, ha? Alam ko ikaw ang nagsumbong kay Dad, kaya niya nalaman kung bakit ako umalis. Gigil niyang turan. Bakit? May asawa ka na tapos nakikipagkita ka pa sa kabit mo. Sagot ko. Hindi ko kabit si Erica. Siyang mahal ko, tandaan mo yan. Kahit ano sabihin mo, kabit pa rin siya. Dahil kasal na tayo. Nasasaktan ako, Jonas. Reklamo ko. Sa papel lang kita asawa. Pero sinisiguro ko sa'yo na ikaw din ang kusang aalis dito. Dahil alam ko naman na pera lang ang habol mo. Ipiniksi ko ang aking mga kamay sabay sampal sa kanya. Nagulat ito sa ginawa ko, kaya itinulak ako nito sa kama. Nawalan ako ng balanse, kaya hindi ako agad nakabangon. Pero umibabaw agad si Jonas, kaya natakot ako sa gagawin niya. Sige, total asawa naman kita, hindi ba? Ibibigay mo ang gusto ng katawan ko. Ito ang gusto mo, hindi ba? Nag-alis ito ng polo. Anong gagawin mo, ha? Umalis ka dyan, Jonas! Pigil ko dito. Asawa kita, di ba? Yun ang pinagpipilitan mo? Pwes, ibigay mo ang obligasyon mo sa akin. Nagsisisigaw ako at pilit ko siyang tinutulak, pero malakas si Jonas. Hindi niya ako hinayaan. Kaya naramdaman ko na lang sa aking ibabang bahagi ang pagpupumilit niya. At sa isang iglap, parang napunit ang lahat. Marahas at galit na galit niya akong inangkin. Wala na akong nagawa kundi ang umiyak. Hindi ito ang pinangarap kong asawa. Halimaw na si Jonas at yun ay sa kagagawan ko rin. Nang matapos niya akong gamitin ay agad di siya lumabas. Naiwan akong umiiyak at hindi makabangon dahil sa sakit ng aking ibabang parte. Nakatulugan ko pala ang pag-iyak. Pagbangon ko ay napaigik ako dahil masakit pa rin ang maselang parte ko. Pinilit kong tumayo para maligo. Naisipan ko magluto para matuwa si Jonas. Hindi ako galit. Tama siya. Asawa ko siya kaya obligasyon kong ibigay ang pangangailangan niya. Nakaramdam ako ng ginhawa nang maramdaman ko sa buong katawan ko ang malamig na tubig. Ilang minuto din ako nagbabad sa tubig kaya nang matapos ako ay agad na ako nagbihis. Mabilis pa nga ako naglakad kahit na masakit pa rin. Pagbaba ko ay naabutan ko doon ang kasambahay kaya nagulat pa ito na makita niya ako doon. Magandang umaga po ma'am. Ano po kailangan nyo? Tanong nito sa akin. Wala po, balak ko po sana magluto ng agahan para makakain na si Jonas. Naku, ako na lang po ma'am, kaya ko na po yon. Tanggi nito. Ako na po manang, gawin niyo na lang po yung mga gagawin nyo. Pagpipilit ko naman.
Sigurado po ba kayo? Baka po kasi mapasok kayo dito. Tura ng kasambahay. Kaya ko po. Sige na po. Saad ko pang muli. Lumabas na nga ito at nagsimula na akong magluto. Kumuha ako ng itlog, hotdog at bacon para i-fried ang mga yon. Nagsangag din ako para mas lalo itong ganahan. Narinig ko pang tinatawag nito ang kasambahay at bigla pumasok ito sa kusina. Naabutan pa ako nito doon pero madalim pa rin ang anyo ng mukha nito. Parang hindi niya ako nakita dahil bigla na lang siyang tumalikod pero mabilis ko naman siyang tinawag. Han, hindi ka ba kakain? Nagluto ako para sa'yo. Tikman mo muna. Alok ko dito. Han? Stop dreaming, Sandy. Tsaka wala namang may sabi sa'yo na magluto ka, di ba? Sagot niya sa akin. Hindi ka ba kakain? Kahit kape lang. Ang dami nito oh. Lika na kahit konti lang. Pagpilit ko pa. No, baka may lasong pa yan o kaya gayuma. Itapon mo o kaya ubusin mo lahat. Pero mas mabuti kung kakainin mo. Sayang yung pera ko, nagsasayang ka ng pagkain. Masakit na saad nito sa akin. Iniwan ako nito mag-isa at gulat ang nakita ko sa mga mata ng kasambahay na naroon na pala at narinig ang lahat. Di ko tuloy napigil na bumagsak ang aking mga luha. Mabilis kong pinalis yon at kumiti sa babaeng nasa harapan ko na. Wala na si Jonas, kaya niyaya ko na lang ang kasambahay na si Aling Celia na sabayan akong kumain. Hindi naman ito umimik pero naupo din ito sa tapat ko at pinagsaluhan namin ang pagkain. Ilang buwan na rin kami magkasama sa iisang bubong pero nananatili pa rin na malamig ang pakikitungo sa akin ni Jonas. Hanggang sa dumalaw si Mama nang walang pasabi. Nagulat ako dahil baka malaman nito na hindi kami in good terms ni Jonas. Kada tatawag kasi siya ay parati ko sinasabi na masaya ako at okay kami ng asawa ko. Pero kabaligtaran ng lahat ng yon. Naabutan ko si Mama na nasa sala na, kaya napahinto pa ako sa hagdanan. Narinig ko ang mga yabag ni Jonas na pababa na rin. Kaya ang inaasahan ko na lalampasan ako nito ay hindi nangyari. Hinawakan ako nito sa bewang tsaka akong hinitian ng matamis na ngayon ko lang nakita sa kanya. Parang natunaw ang lahat ng tampo ko dito sa isang iglap lang. Inalalayan ako nito na bumaba ng hagdan at nang makalapit kami kay Mama ay humalik din ito sa pisngi niya. Naguluhan ako sa pagbabago niya pero sana ay tuloy-tuloy na. Kausap ni Jonas si Mama kaya iniwan ko muna sila doon para ikuha ng merienda ang nanay ko. Halos 1 minuto pa lang akong nasa kusina nang si Daddy naman ang dumating. Kaya natuwa ako dahil sa wakas makikita na niya na nagbabago na si Jonas. Tinawag ako ni Jonas kaya para pa ako nabingi dahil sa endearment na yon. Han, lika na dito. Si Dad nandito rin. Tawag sa akin ni Jonas. Sandali lang Han, tapusin ko lang tong ginagawa ko. Tugon ko naman. Hayaan mo na si Manang dyan, Han. Ulit na tawag nito sa akin. Napapitlag ako nang hawakan nito ang braso ko kaya mabilis akong napaharap kay Jonas. Akala ko ay ito na ang simula ng maganda naming pagsasama. Akala ko lang pala yon at masyado ko nadala sa pagiging sweet niya sa akin. Mabilis na napalis ang mga ngiti ko at napalitan ng pait. Nawala yung kinang ng mga mata ni Jonas noong kaharap pa namin ang mama ko. Isang kasinungalingan lang pala at pagpapanggap ang mga ipinakita nito kanina. At maging ako ay nadala sa mga nasabi niya. Parte lang to ng pagpapanggap ko dahil ayokong sumama ng tuluyan ng loob ng daddy ko. Isa pa, mukhang mabait naman ang mama mo. Wika niya sa akin. Naintindihan ko, Jonas. Sagot ko. Kung akala mo ayos na ang lahat, mali ka. Hindi kita mamahalin, tandaan mo yan. Gate niya sa akin. Tatapusin ko lang to. Lumabas ka na doon, baka makahalata pa. Umismi dito sa akin bago lumabas ng kusina. Tila may malaking bara ang lalamunan ko kaya agad akong kumuha ng tubig para makainom. Ikinondisyon ko pa ang sarili ko bago ako lumabas tsaka ngumiti na parang walang nangyari. Total ay sa ganitong pagkakataon ko lang naman nahahawakan si Jonas. Kaya susulitin ko na, bahala na kung magalit siya sa akin. Umalik ako kay Daddy at muling tumabi kay Jonas. Inakbayan naman ako nito kaya umusog ako at ipinatong ko ang aking ulo sa balikat niya. Wala akong maramdaman na pagtutol kaya mas lalo pa ako nagsumiksik dito. Bakit Han? May problema ba? Tanong ko kay Jonas dahil naitulak ako nito. Wala Han, may naalala lang ako. Dad, tara sa labas? Biglang yaya nito sa kanyang ama. Sure, son. Balae, may iwan ko na muna kayo dito ni Sandy ha? Turan ni Daddy kay Mama. Sige lang, balae.
Magkukwentuhan muna kami ng anak ko. Sagot ni mama dito. Naglakad ng papalayo sina Jonas at daddy nito. Kinalabit ako ni mama at nang tignan ko siya ay nakangiti ito sa akin. Kaya di ko rin napigil ang matawa dito. Bakit po ganyan ang ngiti niyo, ma? Anong nasa isip niyo? Tanong ko agad kay mama. Mukhang mabuting asawa si Jonas sa'yo, anak ha? Basta pagsilbihan mo lang ang asawa mo, ha? Wala pa ba laman yan? Nguso niya sa tiyan ko. Mama naman, wala pa po. Kayo talaga nakakahiya po, baka marinig kayo ni Jonas. Turan ko kay mama. Ano nakakahiya mag-asawa kayo, di ba? Natural, dapat may apo na kami. Sagot muli nito sa akin. Mama naman, dadating po yun. Turan ko sa kanya. Inabot din ng maghapon sina mama at maging ang daddy ni Jonas. Kaya hindi ito nakaalis para magtungo sa barkada. Natuwa naman ako kasi kahit na puro pagpapanggap lang ang lahat ay mabait pa rin siya sa akin. Habang tinutulungan ko kasi sina mama at manang, ay aksidente na nahiwa ako kaya napasigaw ako sa gulat. Sakto naman yon napapasok si Jonas para kumuha ng tubig. Halos maiyak pa ako dahil medyo malaki ang naging hiwa nito. Ang lakas pa nga ng dugo. Ouch! Ama, ang lakas ng dugo! Takot na saad ko dito. Ay, Diyos ko, sabi na kasi huwag ka na dito Manang, may gamot ba kayo dito? Tanong ni mama. Ano nangyayari, ma? Bakit kailangan ng gamot? Sagot ni Jonas kaya kinabahan ako. Nahiwa itong asawa mo, sabi nang huwag tumulong, ayan tuloy. Tugon ni mama kay Jonas. Let me see. Saad nito. Maliit lang naman, tsaka dumaplis kasi yung kutsilyohan. Paliwanag ko kay Jonas. Manang, yung medicine kit, pakikuha. Tara sa sala. Yaya sa akin nito. Ha? Huwag na Han, mamaya wala na to. Tutol ko pa. Huwag ka na makulit. Mama, iwan na namin kayo. Paalam ni Jonas kay mama. Tumango lang ito kay Jonas tsaka ako hinila nito palabas. Nasalubong pa namin si daddy kaya ngumiti ako dito. Hawak pa rin nito ang kamay ko kaya hindi ko alam kung ano ang plano niya. Paglabas namin ng mansyon ay agad niya akong binitawan na hindi ko na ikinagulat pa. Namewang ito at nang pagharap sa akin ay madilim na naman ang anyo ng mukha niya. What's this again, Sandy? Kung iniisip mo na makukuha mo ako sa ganyan, nagkakamali ka. Alam ko na yung style mo. Ginagamit mo yung pagkakataon para makaisa ka. Ano ba sinasabi mo, ha? Hindi ko kasalanan na nasugatan ako. Ano makaisa? Sagot ko naman dito. Akala mo ba hindi ko napapansin yung ginagawa mo, ha? Obvious ka, Sandy. Kinukuha mo yung pagkakataon na nandito yung mga magulang natin para mapalapit ka sa akin. Pwes hindi mangyayari yon. Saad ni Jonas. Ano ba sinasabi mo, ha? Ginagawa ko lang yung gusto mo. Tsaka hindi ko gusto na masugatan. Sinabi ko ng kaya ko, di ba? Tsaka maliit lang to. Sino ba nagpumilit na yayain ako dito? Hindi ba ikaw? Turan ko sa kanya. Nawalan ito ng kibo panandalian, tsaka napahilamos na muka. Nanatili ito nakatayo sa harapan ko, tsaka ibinalik ang mga mata sa daliri ko. Hanggang sa magbuntong hininga ito at tanungin kung masakit pa ba ang nasugat sa akin. Ilang sandali lang ay dumating na doon si Manang Celia. Dala ang medicine kit na hiningi niya dito kanina. Inabot yun ni Jonas, tsaka kinuha ang aking kamay. Wala naman akong imik habang ginagamot niya ito. Hinila pa niya ako para makaupo kami pero hindi pa rin ako umiimik. At nang matapos siya ay binawi ko na agad ang aking kamay tsaka ako tumayo. Salamat. Tipid kong sagot dito. Masakit pa ba? Huwag ka nang tumulong doon, hindi naman kailangan pa. Hindi mo ko kailangan utusan dahil gusto kong tumulong. Sagot ko naman kay Jonas. Tapos ano, masusugatan ka ulit? Papansin ka naman. Bahala ka nga. Inis ni tunturan sa akin. Bahala ka kung yun ang iniisip mo. Salamat ulit dito. Sabay talikod ko, iniwan ko siya mag-isa doon. Akala ko pa naman ay totoo nag-aalala siya sa akin. Natawa ako sa isipin na sino nga ba ako. Isang babae na pilit isinisiksik ang sarili para mahalin niya rin ako. Sana hindi ako mapagod. Sana makaya ko pa rin na panghawakan ng gusto ko. Pumasok ako sa loob at tuloy-tuloy sa guest room. Napasapo pa ako ng noo dahil naalala ko na nagpapanggap nga pala kaming okay. Naisip ko na baka magtaka sila mama kung iba ang kwarto ko, kaya huminto muna ako sandali at nag-isip. Pero nanaig pa rin yung inis ko, kaya doon ako tumuloy sa kwarto ko. Naglak ako saglit at napaupo sa maliit na sofa na naroon. Pakiramdam ko ay pagod ako dahil sa mga nangyayari. Ilang buwan na rin kasi kaming ganito ni Jonas, walang pagbabago. Hanggang sa maisipan kong matulog ulit bago maligo.
Inalis ko na yung nilagay niyang gasa. Maliit lang naman talaga yon kung tutuusin. Nagsuot lang ako ng simpleng floral dress na hapit sa bewang ko. Tsaka ko pinatuyo ang aking buhok na lampas sa balikat. Nagdesisyon na ako na bumaba na at baka magtaka sila mama. Naabutan ko sila sa sala na nagkukwentuhan kasama din si Jonas. Nasa akin ang mga mata nilang lahat kaya medyo nailang pa ako. Paglapit ko sa kanila ay sa tabi ako ni mama na upo. Medyo nagulat pa siya pero hindi na siya nag-usisa pa. Nahuli ko naman na nakatingin si Jonas sa kamay ko, sabay kunot ng noon nito. Inalis ko na kasi yung nilagay niya kanina. Total ay hindi naman nagaanong makirot yon. Nang matapos ang kwentuhan ay nagkayayaan na kami maghapunan ng mga oras na yon. Tahimik lang ako habang kumakain. Nagkukwentuhan silang tatlo kaya nakafocus ako sa pagkain. Nagulat na lang ako nang lagyan ni Jonas ng kanin pa yung plato ko. Nagkangitian pa kaming dalawa. Kumain ka pa, ang payat mo na. Tura ni Jonas kaya napatawa sina mama at daddy. Oo nga naman, Sandy anak, ang payat mo. Segunda naman ni mama. Hindi naman po, sakto lang, tsaka busog din po ako ma. Sagot ko dito. Ubusin mo na yan. Singit pa ni Jonas. Hihiramin ko muna ang asawa mo ha, Sandy? Konting kwentuhan lang at alam mo na. Saad ni daddy sa akin. Wala pong problema dad, bahala po kayo. Sagot ko naman. Anak, ako mauuna na ako mamaya ha? Kailangan ko pang ayusin ang mga gamit sa bahay, alam mo na. Uwi ka ni mama sa akin. Ayos lang po ma, naintindihan ko naman po kayo. Basta ingat kayo doon ha? Saad ko kay mama. Natapos ang hapunan namin, kaya naman humiwalay na agad sina daddy at Jonas. Habang kami ni mama ay nagkwentuhan pa at nang ilang saglit lang ay nagpaalam na din sa akin. Pinuntahan niya rin sina Jonas, kaya tumayo pa ito at hinatid namin sa labas. Pagkaalis ng sasakyan ni mama ay nauna na akong pumasok sa loob at naiwan doon si Jonas. Nakaramdam na kasi ako ng antok kaya balak ko na din na umakyat na. Pero tinawag ako nito habang hindi pa ako gaano nakakalayo. Sandy, sandali. Tawag niya kaya huminto ako sabay lingon. Anong problema? Aakyat na ako sa guest room. Total wala na si mama. Bahala ka na sa daddy mo. Kamusta sugat mo? Bakit inalis mo yung nilagay ko dyan? Tanong nito sa akin. Ayos na. Tsaka malayo naman yung sa bituka. Sige, mauna na ako sa'yo. Turan ko sa kanya. Napailing ako dahil hindi naman niya kailangan na magpanggap na naaawa siya. Dahil alam ko naman ang plano niya. Hindi na ako lumingon pa kaya diretso na ako sa kwarto. Naglinis na lang muna ako bago matulog. Nang mahiga ako ay nakatingin lang ako sa kisame. Iniisip ko kung tama pa ba na manatili na lang ako sa kanya kahit na umpisa pa lang ay hindi na ako ang mahal niya at hindi mamahalin kahit kailan. Dad, huwag ka na masyado magpakalasing ha? Magdadrive ka pa. Wika ko kay daddy. Where's your wife? Natulog na ba? Tanong sa akin ni dad. I think nasa kwarto na po dad. Baka napagod kanina. Sagot ko pa. So, enough na to. Baka nga malasing ako. Sabihin mo na lang kay Sandy na umuwi na ako ha? At sana sa susunod na dalaw ko, may apo na ako ha? Dagdag pa ni dad. Dad, kailangan pa ba talaga? Umuwi na nga kayo? Turan ko sa kanya. Hinatid ko si dad sa labas at nang makalayo ito ay pumasok na rin ako sa loob. Bago ako pumasok sa kwarto ko ay napadaan pa ako sa kwarto ni Sandy. Napabuga ako ng hangin tsaka tumuloy sa sarili kong silid. Naligo ako dahil bigla ako nakaramdam ng init. Dahil siguro yun sa alak. Kaya ilang oras din ako sa loob bago nagpa siya na lumabas na. Iniisip ko si Sandy. Kaya na makapagsuot ako ng sando at boxer ay lumabas ako at sinubukan ako matok pero naisip ko na baka tulog na siya. Nagbakasakali din ako na baka bukas ang pinto at hindi nga ako nagkamali. Bukas ito kaya pumasok ako at nakita ko siyang tulog na. Galit ako sa kanya. Pero bakit gusto ko ulit maramdaman ang init ng katawan nito? Kung sa bagay ay mag-asawa kami, kaya walang masama kung magtabi kaming dalawa. Sa nakalipas na ilang buwan ay hindi ko rin mapigilan na ma-attract sa kanya. Dahil totoo nga na maganda rin naman si Sandy. Bigla siyang kumislot kaya napa-atras ako at doon ko naalala si Erica. Ipinilig ko ang aking ulo kasi parang may mali. Nagdesisyon na akong lumabas at hindi ko na nga naisarado ng mabuti ang pinto dahil sa pagmamadali ko. Pagpasok ko sa aking kwarto ay bumalik ang mga nagawa ni Sandy sa akin. Dapat si Erica ang kasama ko at nasa ibang bansa na kami.
Napakuyom ko muli ang aking kamao dahil lumahon muli ang inis sa puso ko para kay Sandy. Sandy's point of view. Nagising ako ng maaga. Napabalikwas pa ako ng bangon dahil naalala ko na ipagluluto ko ulit si Jonas. Kahit na pinapakitaan niya pa ako ng pangit, ay baka sakaling makita niya ang halaga ko kung magtsatsaga ako dito. Naghilamos na ako. Pagkatapos ay nagbandaling bumaba para magluto. Naabutan ko pa si Manang sa kusina, kaya alam naman nito ang pakay ko. Ngumiti ito sa akin, tsaka ako tinanong si Jonas kung gising na ba. Ang sagot niya sa akin ay nasa poolside area daw. Kaya nagtimpla ako ng kape niya bago magluto. Paglabas ko sa poolside, ay nakita ko itong nakatayo habang may kausap sa cellphone. Napahinto ang pagkakbang ko nang marinig ko ang malambing na pagtawag niya sa pangalan ni Erica. Jonas, tawag ko dito kaya napalingon. Anong kailangan mo? Malabig niyang ani sa akin. Ginawan kita ng kape, ilalapag ko na lang dito. Tugon ko sa kanya, iwan mo na dyan. Sige na babe, mamaya na lang. Turan nito kahit na marinig ko pa. Si Erica ba yon? Hanggang ngayon ba, Jonas? Siya pa rin? Tanong ko na basta na lang namutawi sa aking bibig. Bakit? Akala mo ba mamahalin kita? Kahit sa panaginip, hindi mangyayari yon, Sandy. Kung ako sa'yo, aalis na lang ako dito. Tura ni Jonas. Kinuha ko ang kape sa ibabaw ng lamesa, tsaka ko inabot sa kanya. Pero tinabig niya yon at natapon sa kamay ko, kaya ako napapikit sa sakit. Nanlaki ang mata niya at sinubukan na tignan pero lumayo ako at itinago na lang ang aking kamay. Napahinto ito sa balak sanang gawin at muling nagdilim ang paningin nito. Pasensya ka na, Jonas, pero hindi ko magagawa na palayain ka. Mahal kita, di ba? Ako ang asawa mo kaya ipagdadamot kita. Wika ko sa kanya. Baliw ka na, Sandy. Bahala ka, basta hindi kita mamahalin kahit kailan. At kahit ikaw na lang ang babae sa mundo, hindi pa rin kita pipiliin. Tandaan mo yan. Gate nito sa akin. Sabihin mo na ang lahat basta hindi ako bibitaw. Susubukan ko pa rin, Jonas. Sagot ko pa na tuluyan na nagpaiyak sa akin. Then, tignan natin kung hanggang saan mo kakayanin. Nagdaan pa ang mahigit 1 taon pero nanatili pa din akong asawa niya. Nagtitiis. Madalas na siyang umuwing lasing at isang gabi na pumasok ito sa kwarto ko ay pilit niya akong ginamit. At dahil sa nakainom si Jonas ay marahas pa rin ang pag-angkin nito sa akin. Pero hinayaan ko na lang, sumabay na lang ako. Bahala na bukas, basta ibibigay ko pa rin ng buo ang aking pagkatao sa kanya. Dahil ganun ko siya kamahal. Nagising ako na wala na siya sa tabi ko. Kaya napangiti ako ng pagak. Parati niya yung ginagawa kada makakainom. Sa loob ng pagsasama namin ng ilang taon ay parati ng ganon. Pero maluwag ko pa rin na tinatanggap. Hanggang sa hindi ko na talaga makaya pa. Dahil hindi ko alam na matagal na pala niyang dinadala sa bahay si Erica. At may nangyayari din sa kanilang dalawa. Aksidente ko silang narinig na minsan nayayain ko si Manang Celia na maggrocery. Nakarinig ako ng mga ungol. At dahil curious ako, ay dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto niya. At doon ko nakita kung paano nila pagsaluhan ang bawat sandali. Nadurog ako. Akala ko ay masakit na yung mga pananalita niya sa akin. Pero mas nadurog ako nang makita ko sila sa akto at halatang matagal na nila itong ginagawa. Napaatras ako dahil baka hindi ko mapigil ang mga hikbi na malapit nang kumawala sa lalamunan ko. Ang sakit dahil hanggang ngayon siya pa rin ang mahal ni Jonas. Ako na ang kasama ng ilang taon ay baliwala pa rin. Kaya pinahid ko ang mga luha sa aking mga mata at kinuha ang divorce paper na matagal nang pinaayos ni Jonas at ibinigay niya ng sapilitan sa akin. Kahit ayaw kong bitawan siya, ay wala na talaga. Patuloy lang ako masasaktan. Habang hawak ko ang ballpen ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Pero hindi ko yun alintana. Isang pikit ng mariin at pinirmahan ko ang divorce paper para tuluyan ng makalaya si Jonas. Ang sabi kasi ni Mama, pag mahal mo ang tao ay unahin mo ang kaligayahan niya. Kaya nagdesisyon na akong palayain siya, kahit na masakit pa ito para sa akin. Ako ang asawa, pero iba ang mahal niya at lagi niyang ipinapamukha sa akin yon. Nag-impake ako ng mga gamit at nagpatawag ako kay Manang Celia ng taxi. Kay Mama ako uuwi para na rin malaman niya ang totoo kong sitwasyon dito. Hihingi ako ng tawad dahil niloko ko siya. Niloko ko din ang sarili ko na mamahalin din ako ni Jonas, pero hindi naman pala talaga. Napagod na rin akong maghintay. Sana lang mahalin siya ng tunay ni Erica. Ipinatong ko ang divorce paper sa ibabaw ng lamesa
maging ang ballpen at nag-iwan din ako ng isang sulat para sa kanya. Sulat na humihingi ako ng tawad sa pagsasama namin na ako lang ang sumaya. Bitbit ko ang lahat ng aking mga damit. Napadaan ako sa kwarto niya at pansamantalang tumigil. Pero sinupil ko ang emosyon na nabubuo muli sa aking puso. Baka kasi hindi ko magawang umalis at iwan siya kay Erica. Pero alam ko na ito ang tama at ito ang dapat. Pagbaba ko ay ramdam ko pa rin ang matinding pagkahilo. Kaya mabilis ako nahawakan ni Manang at dahil sa kanya ay hindi ako natumba. Purong awa ang nakita ko sa mga mata niya para sa akin. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ko dito at hinatid niya ako sa labas. Niyakap ko pa siya dahil parang nanay na din ang turing ko dito. Nagpahatid ako sa gate ng aming bahay at tinulungan ako ng driver na ibaba ang mga yon. 3 doorbell ang ginawa ko at bumukas ito. Gulat ang bumukas sa mukha ni Mama. Agad niya nakita ang mga maleta ko at doon na ako napaiyak. Ma, sorry po. Turan ko sabay yakap dito at napaluha na rin. Sandy anak, ano nangyari ha? Nag-away ba kayo ng asawa mo ha? Naguguluhan na tanong sa akin ni Mama. Hindi po. Pwede po ba dito muna ako? Tsaka masama po kasi ang pakiramdam ko kanina pang umaga. Tugon ko kay Mama. Sige anak, pasok ka. Turan sa akin ni Mama. Ma, sorry po kung nagsinungaling ako sa inyo. Hindi po talaga kami maayos ni Jonas. Lahat po na nakikita niyo kada andun kayo. Ay palabas lang po. Wika ko kay Mama na umiiyak. Ibig sabihin ay hindi niyo mahal ang isa't isa? Tanong ni Mama. Mahal ko po siya ma. Pero ako po hindi niya mahal. Kasi po may iba siyang gusto. May kabit ang asawa mo? At hinahayaan mo lang? Galit na wika nito. Napatango ako habang umiiyak na. Doon ko muling naramdaman ang pagkahilo. Kaya humingi ako ng tubig kay Mama matapos kong ipagtapat ang lahat. Oo, nagalit siya. Tinanggap ko lahat ng pangaral ni Mama. Dahil simula pa lang ay kasalanan ko talaga. Pero sa huli ay naintindihan niya rin ako. Balak ko sanang bumalik sa kwarto ko pero nang tumayo ako ay biglang umikot ang paningin ko. At ang huli ko natatandaan ay ang sigaw ni Mama. Nagising ako na puro puti ang aking nakikita. Bumukas ang pinto at iniluwa noon si Mama at ang doktor. Kaya pinilit kong umupo. Ngumiti pa ang doktor sa akin kaya ngumiti din ako dito bilang ganti. Ma, bakit po ako nandito? Nahilo lang naman po ako. Tanong ko kay Mama. Anak, hindi lang kasi basta pagkahilo yan. Hindi po ba, Dok? Turan ni Mama. Ano po ibig niyo sabihin, Ma? May sakit po ako? Gulat kong tanong. Hindi po, Mami. Wala po kayong sakit. Buntis po kayo at 4 weeks na siya. Wika ng doktor. Parang sasabog ang puso ko sa narinig mula dito. Napahawak ako sa impis kong tiyan habang nangingilid ang mga luha ko. Tsaka ako tumingin kay Mama at kita ko ang mga ngiti niya sabay yakap sa akin. Hindi ako makapaniwala. Dahil nawalan man ako ng asawa ay may dumating naman na sigurado akong mahal din ako. At yun ay ang anak ko at bubuhayin ko siya at ipapadama na walang kulang sa buhay niya. Jonas' point of view. Paglabas ko ng kwarto ay kasama ko na rin si Erica. Ihahatid ko rin siya sa bahay niya. Hindi ko nakita si Sandy. Malamang ay tulog pa ito. Pagbaba namin ng hagdan ay nagulat pa si Manang Celia dahil hindi nga pala nito alam na narito si Erica. Nilampasan namin siya at hawak ko pa yung kamay niya. Hinatid ko ito sa bahay niya. Ayaw pa nga niya akong paalisin pero kailangan ko lang umuwi para makapagpahinga naman kahit konti. Isa pa, baka isumbong na naman ako na magaling kong asawa sa aking ama. Paghatid ko sa kanya ay dumiretso muna ako sa kumpanya kung nasaan naroroon si Daddy. Hinanap pa nga nito si Sandy at sinabi ko na lang ay nasa bahay at tulog pa ito. Ako na rin kasi ang humalili sa kanya dahil medyo may edad na ito. Kailangan ko nang umalis, Dad. Baka hanapin ako ng asawa ko. Pagsisinungaling ko dito. Good boy ka na yata ngayon, anak. May laman na ba ang tiyan ng asawa mo? Abay, bilisan mo naman na makita at makarga ko pa siya. Dad, matagal pa ang buhay niyo at darating tayo dyan. Mauna na po ako, sa bahay ko na ito tatapusin. Wika ko dito. Mag-iingat ka anak, para sa'yo lang naman din ang lahat ng to at sa magiging anak niyo ni Sandy. Sambit pa nito sa akin. Tinapik ako ni Dad sa balikat kaya nagpaalam na din ako. Pagsakay ko ng kotse ay sumagi sa isipan ko si Sandy. Paano nga kaya kung mabuntis ko siya? Ano kaya magiging itsura ng anak ko sa kanya? Nagmadali na akong umuwi at alam ko na naroon na siya at nagluluto.
Pero hindi ko naman kinain ni minsan ang mga niluto niya. Basta naiinis ako, pero gusto ko nakikita ko ang mukha niya. Inaamin ko na mas maganda siya kay Erica, pero mas mahal ko si Erica sa kanya. Pagdating ko ay may pamilyar ako na aamoy, pero hindi ako dumiretso sa kwarto. Pero napahinto ako dahil inaasahan ko na makikita ko siya. Luminga pa ako pero wala siya. May sakit ba si Sandy, Manang? Bakit wala pa yata dito? Umpisa ko dito. Sir, hindi niyo po ba alam? Sagot na matanda sa akin. Ang alin, Manang? Nagtataka lang ako kasi wala siya dito sa kusina. Wala na po si Ma'am Sandy, sir. Kanina pa po umaga umalis. Pagdating po namin galing grocery. Wala? May pinuntahan? Takang tanong ko. Wala na po, sir. Umalis, dala lahat ng mga gamit niya. Nagpatawag pa nga po ng taxi sa akin. Hindi po ba nagpaalam sa inyo? Sagot nito. Tumalikod ako kay Manang at para makumpirma ko kung totoo nga ay pumunta ako sa kwarto niya. Wala na nga si Sandy. Lahat ng mga gamit nito ay wala na. Naiwan ang mga damit na binili ko pa dito. Napatingin ako sa lamisita at doon ko nakita ang isang brown envelope. Pero bago yon ay kinuha ko muna ang maliit na papel na nakatupi at binasa ko ang sulat na yon. Han, sorry ko ngayon ko lang to ginawa. Akala ko kasi matututunan mo rin akong mahalin. Umasa kasi ako na baka mahigitan ko si Erica dyan sa puso mo. Sorry sa pagiging madamot ko. Pasensya na dahil inagaw kita sa babaeng mahal mo. Naiinggit kasi ako sa kanya. Dahil mahal mo siya, habang ako na asawa mo ay kinamumuhian mo. Mahal kita, Jonas. Huwag ka mag-alala, pinapalaya na kita. Sana maging masaya ka na, kasi ito na yung matagal mong gusto. Ang isuko ka at nagawa ko na. Nakaya ko, Jonas, pero nadurog ako kasi akala ko matatag ako. Wala nang masasakit pa sa nakita ko. Nakita ko kung paano mo siya mahalin at ang ng buo. Kaya eto na, malaya ka na aking asawa. Mag-iingat ka. Sana patuloy kita mamahalin kahit na malayo ka na. Para akong natauhan sa mga nabasa kong sulat na gawa ni Sandy. Alam ko na nasasaktan na siya. Pero hindi ko alam na sa kabila nun ay mahal niya pa rin ako. Kinuha ko ang envelope at hindi na ako nagulat dahil sa nakita ko. Pirmado na niya ang divorce paper na sapilitan kong ibinigay sa kanya noon. Napatayo ako habang hawak ang envelope. Sabay lukot nito at itinapon ko sa basurahan. Pagbaba ko ay dumiretso ako sa kotse, tsaka ko pinaharurot ito patungo sa bahay nila Sandy. Ilang oras lang ay naroon na ako sa tapat ng bahay nila. Nag-doorbell ako pero iba ang lumabas. Sino ho sila? Wala na ho ang mga amo ko dito. Uwi ka agad ng babae. Saan ho sila nagpunta? Tsaka anong oras ho babalik? Tugon ko sa babae. Sino ho ba muna kayo, sir? Tanong ulit ng babae. Asawa ko ni Sandy. Nandyan ba siya? Naku sir, pasok po muna kayo. Wala po sila mami, nasa hospital po. Isinugod po si Ma'am Sandy. Tura nito kaya napakunutan noo ko. Bakit? Tanong ko dito. Ang sabi nito ay bigla na lang daw nahilo si Sandy, tsaka hinimatay. Napaisip ako kung bakit, pero hindi ko na lang inalam pa. Hindi na rin ako nagtagal pa kaya mabilis akong bumalik sa mansyon. Mula na nagpunta ako sa bahay nila Sandy ay hindi ko na inulit pa. Mas okay nga na wala na siya para makasama ko na si Erica. Pero bakit parang may mali akong nararamdaman? Ibang-iba kung si Sandy ang nasa paligid. Hindi ko man maamin noon pero gusto ko na lagi ko siya nakikita. Hanggang sa lumipas ang 3 taon, hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad kay Daddy. Dahil sa nalaman nito na nasa mansyon ko na si Erica. Unti-unti ay nawawalan na ako ng gana kay Erica. Doon ko nakilala ang tunay nitong ugali, selosa at mainitin ang ulo. Kaya mas pinili ko na makipaghiwalay na sa kanya. Ang divorce paper namin ni Sandy ay hindi ko ipinasa sa judge. Kaya nananatiling kasal pa rin kami. Lumipas pa ang 1 pang taon. 5 taon na kaming hindi nagkikita. Kaya naisipan ko lihim na puntahan nito sa dati nilang bahay. Hindi ako lumapit sa mismong tapat ng bahay nila. Nasa malayo lang ako. Napaayos ako ng upo nang may isang batang babae na lumabas sa gate nila. Kasunod nito si Sandy. Ang laki na nagbago dito. Mas lalo siyang gumanda. Mami, don't follow me na po kasi. Wika ni Jana. Baby, huwag ka nang tumakbo. Baka madapa ka pa. Pigil ko sa anak ko.
Opo, Mami, wait lang po. Sagot nito sa akin. Ang kulit dyan ha? Halika na dito. Tawag ko pang muli. 5 taon na ang lumipas, kaya hindi ko akalain na may tataguyod ko ang anak ko na ako lang ang kasama nito. Malusog na batang babae ang ipinanganak ko. At ngayon nga ay 4 na taon na siya. Masaya ako pero hindi ko maiwasan na matakot dahil baka hanapin nito ang daddy niya pagdating ng araw. Namalayan ko na lang na napatulala na pala ako. Dahil doon ay nakita ko sa isang gilid ang itim na kotse. Kaya kinabahan ako para sa anak ko. Tumakbo ako para buhatin ito at ipasok sa loob ng bahay. Oh, saan ba kayo galing na mag-ina? Magmerienda muna kayo. Yaya ni Mama sa amin. Ang kulit po kasi ni Jana, Mama. Hinabol ko pa yan. Sandy, hindi ka ba nag-aalala na baka hanapin ng anak mo ang daddy niya? Tanong ni Mama na pilit kong iniiwasan. Natatakot din po, Mama. Pero wala po akong magagawa kung hanapin niya. At hindi ko naman po siya ipagkakait kay Jonas. Humahanap lang po ako ng tiyempo. Pero siguro, tama ang sabi ng iba na walang lihim na di nabubunyag. Habang nasa isang grocery ako, ay hindi sinasadya na nabangga ko ang isang lalaki. Kasama ko pa ang anak ko kaya medyo kinabahan pa ako noon. Pagtingala ko, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Si Jonas. Halos 5 taon ko siyang hindi nakita at mas lalo itong naging gwapo sa paningin ko. Nagtago naman si Jana sa likod ko habang nakayakap sa aking bewang. Sorry, ikaw pala. Pasensya na hindi ka namin napansin. Uwi ka ako dito. It's been a year, Sandy. Kamusta ka na? Sagot niya sa akin. Eto, ayos lang. Sige ha, nagmamadali kasi kami. Let's go, baby. Iyaya ko sa anak ko. Anak mo yan? How come? Nasaan ang asawa mo? I mean, yung tatay ng bata. Sunod-sunod na tanong niya. Wala po akong daddy, mister. Baka po kilala niyo ang daddy ko. Sagot ng anak ko kaya nanlaki ang mga mata ko. Wag mo nang pansinin ng anak ko. Baby, wag sasagot pag hindi kinakausap ha? Saway ko sa aking anak. Pero mami, totoo naman po na wala naman po kasi akong daddy. I want daddy po. Umiyak ito kaya binuhat ko na lang. Totoo? Wala siyang ama? Tanong ni Jonas. Wala, hindi kami ang mahal niya. Maiwan ka na namin. Stop crying na, baby ha? Pagpapatahan ko dito. Iniwan namin si Jonas doon at hindi ko na nilingon pa. Baka makahalata ito kaya diretso lang kami sa parking area. Pag uwi namin ay sinabi ko na kay Mama na naghahanap na ng daddy si Jana. Kaya ang naging pahayag nito sa akin ay wala ng choice kundi ang ipakilala silang mag-ama. Ma, paano kung hindi naman maniwala si Jonas? Baka isipin niya na plano ko ulit to para masira sila ni Erica. Ayoko po masaktan ng anak ko. Turan ko kay Mama. Subukan mo pa rin anak. Malay mo nagbago na si Jonas. Magiging maayos rin ang lahat. Pagkumbinsi ni Mama sa akin. Sana nga po ma, masasaktan po kasi si Jana. Pero para sa kanya susubukan ko pa rin. Nagpalipas pa ako ng 3 araw bago ko nagpasyang dalhin si Jana kay Jonas. Nilakasan ko na lang ang loob ko. Bahala na kung magalit si Erica. Pero mas mahal ko ang anak ko. Sakay ko ang kotse ko at tinahak namin ang daan patungo doon. 1 oras lang ay narating namin mag-ina ang aming destinasyon. Nag-doorbell lang ako ng 1 beses at nagulat pa si Manang Celia dahil nakita niya ako. Niyakap ako nito kaya gumanti na rin ako. Ma'am Sandy, pasok po kayo. Naku, anak niyo na ba itong magandang bata na to? Opo Manang, kamusta na po kayo dito? Si Jonas po ba nandyan? Tanong ko rin dito. Umalis lang po saglit pero mamaya ay darating na yon. Sagot niya. Si Erica po, nandyan ba? Baka po magalit yun sa akin. Dito na lang po namin hihintayin si Jonas. Uwi ka ako. Naku, matagal nang hindi nagpupunta yon ma'am. Buhat na... Hindi nito natapos ang sasabihin dahil may nagbusina sa labas. Nang makita ko ang pamilyar na kotse ay malakas na kabog ng dibdib ang naramdaman ko. Hindi ko maipaliwanag kung tuwa ba o takot. Mami, bakit po tayo nandito? Dito po ba ang bahay ng daddy? Tanong sa akin ng anak ko. Oo anak, mamaya lang nandito na siya. Kaya behave ka muna ha? Sagot ko naman. Okay po. Napaayos ako ng tayo dahil naroon na sa harapan ko si Jonas. Pumasok naman sa loob agad si Manang Celia. Nakapamulsa pa ito kaya medyo kinabahan pa ako. Mami, di ba po siya po yung pogi sa grocery? Bahay niya po to?
Tanong ni Jana. Yes, honey. This is my house. And what are you doing here, Sandy? Tanong niya sa akin. Pwede ba tayo mag-usap? Sandali lang. Pangako, hindi ko kayo guguluhin ni Erica. Gusto ko lang nang makausap ka. Turan ko. Sure, tara sa loob. Sagot nito. So, anong pag-uusapan natin? Panimula niya. Jonas, hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko. Pero nandito lang ako para sa anak ko. Sa anak natin. Saad ko dito. Anak natin, you mean ako ang ama ng batang yan? Pero bakit ngayon lang? Tanong ni Jonas. Dahil ayoko makagulo pa. Ayoko ako na naman na maging dahilan ng away niya ni Erica. Pero kung ayaw mo kay Jana, okay lang Jonas. Gusto ko lang na makilala mo siya. Mahabanturan ko. Thank you, Sandy. Salamat dahil sa kabila ng lahat, nandito ka pa rin. At hindi mo nagawang ipagdamot sa akin ng anak ko. Sagot niya. Nagulat ako dahil ganun niya lang kadaling natanggap si Jana. Hinayaan ko muna sila mag-usap na mag-ama dahil nakita ko sa mga mata ng anak ko kung gaano siya nangulila dito. Inabot din kami ng hapon pero umiiyak ito at ayaw umuwi. Kaya hiniling ni Jonas na bukas na kami umuwi. Tumawag na lang ako kay mama at pumayag naman siya. Natapos na rin kaming kumain kaya pinatulog ko na si Jana. Nang makatulog ito ay isang mahinang katok ang narinig ko. Bukas yan, tuloy ka. Sumilip si Jonas. Pwede ba kita makausap? Tanong nito. Sige, susunod ako. Sabi ko. Nang makatulog si Jana ay iniwan ko muna siya. Pero hindi ko sinarado ang pinto. Nakita ko si Jonas sa veranda kaya doon ako nagpunta. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Hindi ko sukat akalain na hindi pala kami ganap na naghiwalay. Kaya mag-asawa pa rin pala kami. I'm sorry, Sandy. Please, give us a chance para sa anak natin. Saad niya. Paano si Erica? Tanong ko. Wala na siya at matagal na kaming tapos. Nandito ako ngayon para gawing maayos at magsimula ulit ng panibagong pahina. Ayoko mang aminin pero gusto na pala kita noon pa, Sandy. Ayoko lang magpatalo sa galit ko. Kaya, will you accept me again as your husband? Saad niya sabay luhod. Jonas, ano to? Takang tanong ko. Marry me again, Han. Sambit nito. Totoo ba? Magsisinungaling ako kung tatanggi ako. Yes. Yes. Sagot ko dito. Hindi ko akalain na siya pala ang lalapit sa akin at dahil mahal ko talaga siya ay pumayag na ako para sa puso ko at sa anak namin. Tumayo si Jonas at niyakap ako ng may pagsuyo. Ngayon ko lang naramdaman ang init ng yakap niya. Kaya nang nalaman ng daddy niya ang tungkol sa anak namin ay labis na naging tuwa nito. Muli ay pinakasalan ako ni Jonas at sa pagkakataon na yon ay pareho naming mahal ang isa't isa. Lubos ang kasiyahan ng puso ko dahil masasabi ko na akin na ang asawa ko at mahal niya na rin ako. Nagsimula kami ng panibagong kwento kung saan mahal ko siya at mas mahal pa pala niya ako. Tinupad ni Jonas ang pangako niya na maging isang responsabling ama at asawa sa akin. Ipinakita at ipinadama niya na walang kulang at puro pagmamahal na talaga ang meron sa puso niya. Hanggang sa lumipas sa marami pang araw, buwan at taon, patuloy naming ipinadama sa isa't isa ang pagmamahalan. Ang unawaan at higit sa lahat, ang tiwala na hindi mo makukuha sa iba kundi nasa inyong mag-asawa lang din. Naging hands-on ako sa kanya at sa aming mga anak, upang sa ganon ay mas mapayabong pa namin ang aming lumalagong pamilya. Kasalukuyan ako nagdadalang tao, kaya naman masaya kaming lahat. Wala nang regrets at pagsisisi dahil kami ay tunay na pinag-isa ng Diyos at magsasama habang buhay. Sana noon pa kita nakilala. Sana sa maayos na paraan, Han. Turon pa ng asawa ko. Ako, hindi ako nagsisisi dahil noon pa man, mahal na talaga kita, Jonas. Salamat kasi nandyan na rin ako ngayon. Sagot ko pa. Nandito ka naman talaga, Han. Nabulag lang ako ng pagiging peke ni Erica. I'm sorry kung kailangan pa natin masaktan sa huli bago pa tayo matuto. Mahal kita at yun ang sinisigurado ko. Wika sa akin ni Jonas. Mas mahal ko kayo. Kayo lang ang buhay ko. Tugon ko. Pinakamasarap pakinggan ay kapag mahal ka rin na lalaking pinili mong maging kabiyak habang buhay.
Darating talaga sa punto na hindi mo inaasahan na may tunay na nakalaan para sa'yo. Masasaktan ka man sa una, pero isa lang yung pagsubok kung paano ka haharap sa mga hamon ng buhay. Matututo sa pagkakamali at magsisisi sa huli.